Hello mga dear friends! Kini na usab si Ate Jem sa ato ang YouTube channel. Ug karong adlaw atong paminawon ang lain nga istorya nga pinadala sa ato ang letter sender nga si Magda. Ug kun kamo dili pa subscriber sa ato ang channel, ayaw kalimot pag-subscribe ug ayaw na pud kalimot pag-subscribe sa channel ni Papa Joe, ang Dear Papa Joe Stories. O pwede sad ninyo ipadala ang inyong mga istorya sa email address nga papajoesuperb@gmail.com. O pwede Ang usa ka inahan buhaton ang tanan para sa iyahang anak. Wala siya laing ginahuna kundi ang mga kaayuhan sa iyahang anak. Kung ikaw mahimo ganing usa ka inahan, wa ka na laing pangayuon pa para sa imong kaugalingon tungod kay halos tanan para sa imong mga anak. Pero dunay uban mga imbis manindot ang kinabuhi sa iyahang anak, mahipunta naman hinuon sa kadautan. Ipadayon pa ba nimo? Kung ikaw ang inahan, hangtod asa ang kaya nimong buhaton para makabot ang damgo sa imong anak. Karong hapuna, laing istorya na sad sa atong magtatampo nga taguon lang nato sa pangan nga Magda. Usa ka anak nga gibaligya sa iyang kaugalingong inahan. Paminaw nato ang tibok istorya sa iyang kinabuhi, gugma ug paglaom. Dear Papa Joe, sobra 30 minutos na kong naasasud sa bathroom nagatubang sa dakong samin nga nagsuot og pagbambungga nga mahalon nga bathrobe. Dili man ta init sa sud sa bathroom pero dunay mga singot nga nito sa akong mga aping ug liog. Nag-abot ang akong singot sa mga tino sa tubig gikan sa akong basa nga buhok. Angay na unta nga mugawas ko sa bathroom. Pero gituyo nako nga magpabilin sa ditugdugay sa bathroom. Dunay kaugalingong bathroom ang among kwarto ug usa sa gawas ug nasayod ko nga nagpaabot ang usa ka lalaki samtang naghigda sa amo ang dako ug humul-humol kaayo nga kama. Kabisado na nako ang iyang porma, nakasandig siya sa headboard sa kama samtang nagtan-aw og TV nga nakamute. Gitutukan ako balik ang akong luspad nga naong sa samin. Yes, Papa Joe, guwapa ko. Dili gikan sa akong mga baba kundi halos sa tanan nako nga maatubang. Simple og dili mahilig mag-makeup, pution, tason ug slim ang lawas, nga sama sa mga supermodels. Kini nga akong mga physical nga mga aspeto mo gigamit sa akong inahan para maangkon nako ang lalaki nga nagpaabot nako sa gawas. Niginhawa kog lawom kaayo ug nakapangutana na sab sa akong kaugalingon. Nganong gigamit man nako ang akong itsura para makabingwit og lalaki nga maoy nakahatag og kaharuhay sa akong pagpuyo. Pero wait lang. Dili ako ang angay nga pangutan-on tungod kay ang akong mismong inahan mo'y hinungdan sa tanan. Pero dili kay si mama lang sab ang mabasol sa tanan. Ako mismo, Papa Joe. Tungod kay nisugot man ko nga kung butong naon pareho laming duha ni mama. Pero bisag unsa pa kadaghan sa mga pangutana usara gyud ka matauran nga dapat na kumugawas dito sa tubangan sa maong lalaki. Gidaitol sa nako ang akong tuong dughan sa pultahan ug gipaminaw kung unsay iyang gibuhat pero wa ko'y nadungog. Mao nga hinay ko nga giablihan ang senadora og nagkinto ang akong mga tiil nga naglakaw paingon sa kama. Wala dayon siya makabantay nako tungod kay busy siya sa iyahang cellphone. Kung wa pagaw makalingkod siyang tupad, dili siya makabantay nga naana day ko sa iyahang kilid. Ni-smile siya nako og nibaw sa ko og smile. Kanabang klase nga smile nga hilaw, Papa Joe. Kanang smile nga kung pwede pa lang akong bawion tungod kay di ko happy sa akong life. Kigunitan niya nga akong kamot, unya gihagkan o gitutukan niya ang akong mga mata pero wa ko kaharong niya. Nahibaw na ko sa sunod nga mahitabo. Yes, mga kabarangay. Nagtipon mi ninilakiha pero dili mi kasal. Di pwedeng ikasal tungod kay doon na naman siya asawa o pamilya.
Si Rodrigo, 57 years old, usa ka abogado at that time. Usa ka businessman. Maayo mo padagan sa iyang negosyo, si Rodrigo. Imagine, hangtod ako iyang gipalit, gikan sa akong inahan. Ako di ay si Magda, o tuguti nga isaysay ko ninyo. Ang nahitabo, sa kuha sukad pa niyatong bata pa ko. Mga 5 years old pa lang ko niya to ug di gyud ako malimtan ang mga eksena nga dunay moadto sa mong balay para maningil kang Mama Lucy. Ayo! Lucy! Nana ka diya sa sud sa inyo? Bayarin ang utang nimo nako oy. Ay kong tago-tago Nakita ba ako nimo nga naka diya sa sud? Siyagit pa sa kababay sa gawas sa among bay. Niduol si mama nako ni hunghong nga. Magda, atuan na siya be. Siyagiti lang sa bintana. Ayaw abling pultahan kay musudo niya. Matud pa ni mama nako. Ha? Unsa may akong isulti niya ma? Pangutana ko pa. Nga naglibog kaayo kay siyempre bata pa ko ni atong higayuna Papa Joe. Ingna nga wala ko. Sige na, siyagiti lang. Ingna wala ko. Sugo pa ni mama nako nga grabe kayo na karakara diri ka nako nga hangtod pa ako naratol na Papa Joe. Nitambo ko sa bintana o nisyagit nga to sa babay sa gawa sa mong balay. Nang! Ingon si mama, wa siya diri karon. Balik lang ko no ugma. Nabati na lang nako ang mga kusi sa kilid sa kuang gikan sa kong inahan. Sayop man ka, uy. Dapat niingon ka nga wa si mama diri. Simple. Di yun na mapahawa ng bayhana ron. Kung nakibaw na nga napa ko diri sa sud. Matud pa ni mama nako. Dugay gyud tinod kayo nilakaw ang naningil og wa pa ningit-ngit di pa mobiya sa mua. So kaniya to nagbantay na gyud ko sa kung baba nga kung dunay maningil sa mua, unya suguon ko pamakak ni mama nga wa siya. Nakabaw na ko kayo sa akong buhaton. Pero dihang ang bayranan nasa mong school na ang dapat bayran ni mama. Ako nagyud siyang gipugos nga angay na gyud niyang bayran. Ma, di ra ang listahan sa mong amutan na mo Ako naliwa kabayad ma. Ako mga classmates na nibayad na nilang mama. Mga bayarin na sad ni ma. Matod ko pa niya. Hay anak, bayaran lagi na nako. Pero wa pa matay kwarta ron. Ingnalay mong teacher nga, wa ko diri sa tua. Nag-out of town ko. Tubag pa sa akong mama Papa Joe. 7 years old ko niya to wa pa ko kasabot unsa nang out of town. Nangutana na sab ko sa inahan kung say meaning anang out of town. Ay daing na to sa probinsya. Sige ma, ako ingnon ako maestra nga nag-out of town ka. Matod ko pa niya. Yes, ka-bright yun sa kong anak, uy. Mo ginang buhat anak ha. Dapat nga magminaro ka. Dapat makamao ka nga mo diskartis kinabuhi. Oh, diya dawatan ning burger Gipalit yun ni nako ha sa fast food para nimo. Kibaw ko nga, paborito nimo ni. Sige na, kaon na. Gitunol ni mama nako ang burger ug lami kaayo na akong gikaon. Dali ra kaayo na akong nahurot. Uwahin na ako nabantayan nga si mama nagpanladok na sa iyang laway. Ay ma, ikaw di ay humana kag kaon? Pangutana ko pa niya. Wa pa anak uy, pero okay lang kay busog pa ko. Kiuna lang yun ikaw kay ikaw ra may importante. Sige na, humana ka. Panglimpyo na sa imong lawas para matug na tag sayo. Tubag pa sa akong inahan Papa Joe. Ang tinuod Papa Joe, wapay kaon si mama. Wa na po may bugas niya to suway maluto. Naibawaan na ko nga ang burger hinatag siyang amiga para iya unta to. Pero wa niya kay iyang gidala rin ako. Natuog si mama niya itong gabiuna kay way kaon. Sukad ko nakamatngon og buot, lisod na gud kaayo mi Papa Joe. Usahay, dunay kwarta si mama kung makapangrakit siya. Pero kasagaran, kapos gyud mi. Dili man kuno ingon niya to kalisod ang kinabuhi ni mama niya tong daga pa siya. Doon na siya uyab nga Canadian. Gitagaan siya balay og yuta og suportado kada buwan. Nagsabot na gani sila nga magpakasal, mao nga nibalik sa Canada ang iyang boyfriend para isulti sa iyang parents nga magpakasal na siya. Pero human niya to, wa na mo tawag niya ang Canadian. Di na sad mo kontak niya og wa na siya masayod og unsaon pag-communicate nini. Labi na nga di pa sila kasal Papa Joe.
Ang nakasakit pagyud, Papa Joe. Kay nabuntis si Mama nako ug way kalibutan ng Canadian. Gianak ko ni Mama nga way papa, way suporta sa akong Canadian nga amahan. Dili man po pwede mangayo og tabang si Mama sa embassy kay wala man po siya ikapakita nga legal nga dokumento. Nabaligyan ni Mama ang iyang balay ug yuta. Tanang mga kwarta niya nga gihatag o hinatag sa Canadian wala na. Naprinda na sab niya ang tanang alahas nga hinatag sa ako ang papa. Gibuhi ko ni Mama pinaagi siya kaugalingong paningkamot nga bisan unsa na lang ang iyang masudlan nga trabaho. Nagserbidora sa karinderya, tindera sa hardware o nakasuway siya paninda bisag unsa na lang. Maglukdo siyang basket, unya o sa kakamot nagkugos na ako. Dagan kayo ang maluoy ni Mama nga makakita niya. Una nilang nabantayan, mao ako. Mistisaha na imong anak ng foreigner ang papa ana, nga nung magkatagay kwarta. Mo ni kasagaran nila nga pangutana. Usahay, dili sila mutuo nga naglisod mi ni Mama kay dili man siya magkabayayat. Maayo gyud siya nga mudaog si Nina og ako sab. Di gyud siya sugot nga magkabulingit ko. Karaan man tinuod ako mga sinina pero i-make sure gyud ni Mama nga limpyo og dili sad ko magkahugaw. Di siya ganahan nga tatsahan ang akong hamis og puti nga panit, Papa Joe. Hangtod na nga nidako ko kayod kalabaw si Mama og tanang racket iyang gisudlan basta minaayo lang. Bisag unsa lang ang iyang tinda. Nasayod ko nga gikapoy na siya pero kutob sa iyang mahimo di niya ipakita nako. Pirmi na ko siya makitaan nga amptik og pirming alive bisan og deep inside nakaibaw ko nga luya siya. Ninipis na ang lawas ni Mama og daghan na kaayong puti nga buhok ug klaro na sab kaayo ang iyahang mga wrinkles. Bisan og dili patiguang. Nagampo ko nga mudali na kong dako. Gusto na ko nga makatrabaho para makapahuway na sab siya og ako na sab ang mangitag kwarta para namong duha. Usa ka adlaw ni ana, gikan ko sa balay sa among maestra og pag-abot nako sa mua doon na nasay lain nga naningil kang Mama. Nakita ko nga nakapangaot si Mama sa iyang ulo, mao nga dali ko nga niduol niya. Mayo na lang kay dako-dako gihatag si Ma'am Perla nako. Ang akong teacher nga nagpalimpyo silang balay, unya iya kong gisuhulan og 500 pesos. Excuse me, pila day utang ni Mama? Pangutana ko pa sa babae. 250 day, dugay na kaayo na, gilimut-limutan na sa mong Mama, tubag pa sa mong babae. Dali ko nga nikuod sa kong kwarta sa bulsa o gibayran ang babae. Hay, salamat ni mo Inday. Kamayong bata sa mong anak Lucy. Maay na lang kay wa maliwat nimo. Bubayad dayon unya gwapa pa kayo. Mao na ba ni Magda? Kadalir ba nagdaga aning Magda oy? Swerte ka nimong anak kay pwede ni nga mag-artista. Amiga na di ay ni Mama sinang Tina sa una pa. Pero iyahang yutangan o gilikilikayan mao nga nagkabikil sila og nadaot ang ilahang friendship tungod lang sa kwarta. After few minutes, nibalik na dayon ang ilang pagkaamiga. Gisugo ko ni Mama nga magluto sa kusina kay doon ako sila istoryaan ni nang Tina. Pagkahuman, nananghid sila nako nga manlakaw. Gabi na kayo pero wa pa nakabalik si Mama. Hapit kadlaw na nga nakabalik si Mama nga murag luya ag masulubon kayo og naong. Ma, okay lang ka? Kaon okay, gibinlan biya kag pagkaon. Matod ko pa niya. Busog ko anak ko, sige pahuway na kay balik nagtuog dito ka kay matuog na sab ko. Tubag pa niya, doon nga siya pagpanghaplos sa iyahang naong nabaghuan kayo ko siyang lihok. Hangtod nga pagkaugma, diyang niuli siya nga dunay dala nga shampoo, sabong humot ug lotion, unya iyang gihatag nako. Nganong namalit man kaan ni Ma, dili man importante may pabugas na lang imong gipalit og sudan, tubag ko pa. Dalaga ka na anak, kinahanglan nimo atimanon ang imong lawas. Kinahanglan na nimo nga imo ning gamiton. Tubag pa niya nako, Papa Joe. So kaniya doon na siya mga instructions nga angay yun na ako nga sundon. Sama sa regular nga papanlimpyo sa lawas, maligo before matug, ug dapat sab nga manghilamos pirmi kung mag-oil na ang akong nga naong. Gamit ang iyang pinalit nga mga facial cleanser. Bawal na pug ko nga mukaon og mga fatty foods ug oily foods. Labi na mga sweets. Gusto niya nga mag-exercise ko pirmi ug gisuplayan pug ko niya og mga prutas ug utanon. Wa na ko makasabot ni Mama. Murag ni sobra na manggod kapag tama ng pagkatiman niya nako.
Ultimo nga madagma ko ug masamad magkarakaran na dayon og tambal para di ko no mauwat ang akong panit. Kinahanglan nga ampingan nako ang akong skin nga way uwat. Tulin nga ng labay ang mga adlaw ug niabot ang akong 18th birthday. Malipayon kay si mama. Nadungog pa nako siyang baba ang words nga, yes, sa katapusan, legal na yun ka. Sa akong pagsabot nga legal na ko, Papa Joe, mao nga pwede na ko nga manrabaho. Pwede na ko mangitag kwarta o makatabang niya. Mausap yun na ang akong plano nga mutabang ni mama. Daghan ako mga plano. Gusto na ko nga mo apply og trabaho sa fast food para mag-sideline niya kagabi mo eskwela og college so sa ka-public og nga college university para sa mga gamay ra gasto. Pero wa pa gani may tabo ang akong plano ni uli si mama nga dunay daang plastic bag nga may sud nga mga sinina. Tulo ka nindot nga mga bestida nga igo kay nako ang sizes. Ma, para asa man eh? Di ba mahal man eh? May pagipalit na lang nimo ning bugas. Kani mo gigasto ani, matod ko pa niya. Doon na pamantay bugas. Sige na Magda, isukod dayon na. Gamito na nimo sa atong mga lakaw. Tubag pa niya. Ha? Usay mo pasabot ma? Pangutana ko pa niya. Pero wa na siya mutubag ug igo ra niya nga gihaplos ang akong naong ug nag-remind nga ampingan nako ang akong kaugalingon. Paglabay sa duha ka adlaw, gisugo ko ni mama nga maligo og sayo sa buntag unya pagkahuman gipasuot niya ang usa ka mga bestida nga iyang gihatag nako niadtong miaging adlaw. Nagpili og unsay pasuot nako. Sa tulo ka bestida nakapili jud og usa ka kolor nga midnight blue nga bestida. Simple lang ang pagkakat pero fitting ang dughan ug ang hawakan unya medyo bukad ang ubos ug kutob sa ibabaw sa akong tuhod ang gitas-on niini ug giparisan ug usa ka black nga high heels. Wow, kangayan jud nimo anak. Oy, perfect kaayo. Matod pa niya nako. Iyang mga mata murag nagsagol sa kalipay ug kaguol. Gipagawas dayon niya ang mga make-up ug gisugdan nagpahid-pahid ang mga kolorete sa akong naong. Pero wa mi makauyon sa baga nga make-up ug naka-decide nga light lipstick na lang ug pink nga powder sa naong ang i-apply. Gipatuyok-tuyok ko ni mama sa sala ug gipapractice og lakaw-lakaw nga suot ang high heels. Pagkahuman, ang lakaw namin ang atumiso sa kadako kayo og mahalon nga hotel. Nisud mi si mama sa ka bar ug restaurant sa maong hotel. Ug nakita nako nga class kaayo ang mga tao didto. Ug wa ko makasabot nganong nanood mi ni mama sa maong lugar sa mga adunahan lang nga maka-afford. Ma, magunsa man ta diri? Pangutana ko pa niya. Lingkod lang diha. Unya mulakaw ko balikon tika after 2 hours. Matod pa niya nako. Paglakaw ni mama doon ay gihatag nako ang waiter nga usa ka ladies drink pero wa na ko imna kay mao may instruction ni mama nga di jud ko mo inom. Paglabay sa 2 ka oras nibalik si mama og niingon nako nga mamauli nami. Wa ko makasabot sa iyang naw nga murag gisapot nga dunay gikalagutan. Nagsigi ko pangutanan niya pero feeling nako wa siya mutug-an nako sa tinuod. Pagkaugma sa usa kami ni black dress na sab ang iyang gipasuot nako ug giparisan lang gyapon og black high heels. Ug pagkahuman ng lakaw mi og nangadto sa laing sosyal nga hotel. Mao lang gihapon ang among gibuhat. Nang lingkod mi sa ilang bar unya giordiran ko ni mama og ladies drink. Unya nilakaw na dayon siya. Gibiyaan ko niya og mga 2 ka oras. Usa siya ni balik sama kagahapon ug nanguli mi nga wa sa mood si mama. Pagkaugma lain na sa nga hotel ang among giatuan ug mao lang gihapon ang gibuhat. Nagduda na ko ni mama og daghang ko pangutanan niya pero igo lang ni nga maglingo-lingo nga murag gisapot permi. Sunod lang sa akong ipabuhat nimo Magda ha para ra po nimo. Kani akong gibuhat. Tuhoy ko anak. Maokey ra lagi ni ang tanan. Matud pa ni mama nako. Mao na kadto ang rutina mo kada adlaw magbalik-balik sa mga class nga hotel unya musud sa laing mga bar ug restaurant niya biyaan ko ni mama og pila ka oras. Kung unsa man gani ang purpose niya nganong amot ng gibuhat siya ra gyud nasayod. Ako na lang siyang gisunod sa iyang gusto para way pagkusmod Papa Joe. Usa ka adlaw niadto nga nagready nako sa akong routine para mangadto na sa mi og hotel ni mama. Pero diyang padung nami mulakaw na bantayan nako nga lain ang iyang gibati og nalupog si kalit kay nituyok kuno iyang pananaw. Ma, okay ra ka?
Luya man kay ka. Pahoy lang maoy. Di lang ta mudayon og lakaw ron. Matod pa nako niya. Pero namukos jud siya nako nga mudayon jud mi bisan pa og nangluspad na siya. Sige ma, pahoy lang. Ako lang mo adto didto ay kabalaka. Kabaw na ko sa buhaton nako. Matod ko pa niya. Sigurado ka anak, kaya nimo? Pangutana pa niya nako. O lagi ma, sige mo adto nako. Ikaw katulog na lang di sa kwarto, okay? Gihagkan nako ang angtang ni mama sa wa pa ko nilakaw. Pag-abot na ko sa hotel, nabantayan akong daghan kayo mga tao nga puros na ka-Amerikana ang mga lalaki o nagkagaw ng mga babae. Doon na di ay kuno'y event nga para sa mga businessman nga gipahigayon sa mong hotel. Nisud ko sa bar o nilingkod ko sa kabakanting lugar o niya ni-order ko usa ka ladies drink. The normal thing akong gibuhat. Taod-taod, nakakita ko usa ka lalaki nga idara na. Naka-Amerikana o gitom nga mga 50 taon na ang pangidaron pero lagsik pang tanawon. Pution o mistisuon sa bikini. Siguro nahalata sa lalaki nga nagsiyog tanaw niya. Siyempre nitanaw ko niya kaya nitanaw man siya nako. Og taod, niduol sa akong nimutangan ang mga lalaki o niya nilingkod sa akong atbang. Hi. Pero may katag tigstambayan diri sa bar? Pangutana pa niya nako. Permi. Mubo ko pantubag niya. Gitanaw niya nga akong ladies drink sa lamesa nga wala pag yun na ako makuha. Mo order ba sa kag ladies drink pero di ni mo imnon? Pangutana niya nako. Nitando ko niya nga ug nakita ko usab siya nga nagyango-yango. Murag nakaila na siya nako. O di kaha nakaibaw na kaayo siya usay akong gibuhat sa maong hotel. Ni-smile siya nako unya pagkahuman ni kuot siyang bulsa o ni kuot usa ka calling card. Unya gihatag niya nako. Ako si Rodrigo, ug mao ni akong calling card. Matod pa niya nako, unya nitalikod na. Pagtalikod niya, kalit na ko naan si mama. Nabalaka ko niya nga doon na siya sakit pero akong gibiyaan. Nakahukom ko nga mopauli para ma-check na ko ang iyang kahimtang. Tuod man pag-abot na ko init kaayo ang lawas ni mama. Di kuha ko basang tuwalya o gitrapuhan ang iyang lawas ni mama. Nga init kaayo. Murag nahuwasan man sab siya sa gibuhat. Salamat Magda ha. Kumusta imong lakaw? Pangutana pa niya. Maura man gihapon ma, tubag ko pa niya. Unya nitalikod nako para magluto og noodles para niya. Pero akong unahuna, nahununaan ako ang maong lalaki nga nihatag na akong calling card. Gihatag nako ni mama ang calling card sa tiguang nga lalaki. Doon ay nihatag nako ani ganina sa hotel mao. Matod ko pa niya. Murag ni siga ang mga mata ni mama sa iyang nadungog. Usay purmas lalaki, idara na? Murag datuon ba gitsura? Pangutana ko pa niya. Dato siguro ma, kaya naka-Amerikana man, unya idara na sab. Mga 50 siguro kapin, ana. Tubag ko pa. Gibasa ni mama nakasuwat sa calling card o nakasyagit kinis kalipay. Yes! Sa katapusan, nagbunga na gyud ang atong kahago. Matod pa niya na ako kalit nga ni Amtik na murag nawa ang iyang hilanat o kalit Papa Joe. Usay gisulti ni mo ma, usay nagbunga ng atong kahago. Pangutana ko pa niya. Og dito gitubag ko ni mama sa tinuod. Katong babae nga akong naabtan nga naningil niya mao'y nagtudlo kang mama o saon para maharuhay ang pagpuyo. Sinang Nita, doon na siya anak nga dalaga o niya iyang gidala pirmi sa hotel sama sa among gibuhat. Hangtod nga nakilaila kinig dato nga negosyante o gi-live-in sa lalaki ang iyang anak. And the rest is history. Di ko makatuo sa nadungog na ako kang mama. Ang pagtuod gyud na ako sa una mong sige mig atong hotel kay basin makit-an ko og manager sa mga pelikula unya himuong artista. Mao mo gunay pirmi madungog na ako kang mama sa una nga iya kong ipa-audition para mahimong artista. Labi na nako nga nagpaabot lang nga dunay maka-discover. Pero di man di ay iya di ay kong gibugaw Papa Joe. Nagila ko sa nibawaan og nasuko kayo ko ni mama. Ako siyang giingnan nga di ko musugot sa iyang gusto pero nihilak sab si mama. Labi na dihang ako siyang giingnan nga makigdug kog lalaki kanang love nako. Love? Love? Fake news ng love Magda. Nagtuo ka kanang imong nakita nga happy marriage kunuhay? Kanang mga gwapo o gwapa nga mga couple malipayon gyud na sila? Tanawa unyo gutumo na sila, tanawa unyo guwan na sila kwarta, di ba? Mag-away ra na. Di na gani na sila kamao mo feeling og love by that time. Kanang mga adunahan nga mga magtiayo, nakasiguro ka nga nagminahalay gyud na sila.
Dili importante ang love, Magda. Ang importante mao ang kwarta. Matod pa ni mama nako. Pero ma, moabot ra na puhon, mahayahay ra lagi ta og makahuman kog eskwela. Dunganon ako magpanabaho sa fast food. Hangtod nga makahuman ko sa akong kurso, hatagan ti kag may kinabuhi ma, pero dili kini nga ani. Dili pa karon, tubag ko pa niya. Anak, dugay pa kaayo na. Wa na gani ko masayod ug makaabot pa ba ko anang tuiga. Gikapoy na kay ko sa kong lawas. Kung mamatay man gani ko, gusto ko nga makita ko nga okay ka. Gusto na ko nga makasiguro nga hayahay ka na. Nindot ang iyong pagkabutang sa dili pa kumutaliwan ng kalibutan na. Naghilak si mama nga nagbako o niya nagminatay sa og hilak. Paghuman niya to, wala na may tinagdan si mama nako. Dinagay ko niya halos tinggan. Dili po niya kauno ng ako ang mga pagkaon nga akong isukan niya. Pila ka adlaw yun ang mao nga ingato nga sitwasyon namo ni mama hangtod nga wa na ko makaantos. Gikuha na ko ang calling card o gidial na ko ang number ni Rodrigo. Diyan nakadungog na ko ga ring sa pikas linya, gihatag na ko ni mama ang cellphone para siya makistorya kang Rodrigo. Nagkaistorya sila ni mama o Rodrigo pero wa ko masayod o sa ilang topic. Wa ko maminaw. Basta human sila nakistorya, lagsi kayo si mama. Niduol siya na ako, gihagka ng akong aping. Pagkaugma, gipailis ko niyang sexy kayo nga sinina kay makikita ko nun ako si Rodrigo. Nitalikod ko nga nakahilak sa tago. Di ko makatuo sa gibuhat sa kong inahan nga abin ako og sa TV ra mahitabo. Ang mga eksena nga ibugaw sa mga inahan ang ilang kaugalingong anak. Niyato dayon miso sa kahotel o niya nang lingkod mi sa sofa o ganimutangan sa lobby. Samtang nagpaabot kang Rodrigo. Dali ramasan nga niabot si Rodrigo o gisugat dayon kini ni mama. Nabilin ko sa lobby samtang silang duha nagpalayo og seryoso nga nagstoryaanay. Usahay makita na ko nga magsigilingi si Rodrigo sa kong nimutangan og sigig pasiklap nako. Human sila nagistorya ni dool si mama nako pero wa ni kuyo si Rodrigo. Nagpabilin kini siyang ibarugan. Anak, Magda, doon na namin nasabutan ni Rodrigo. Daghan kayo anak. Apil na ang palitan ta niya og condo unit. Pero kinahanglan nga mukuyog kaniya karon. Naka-check-in di ay siya sa room. Diri niya nabayaran naman, sayang udi magamit. Matod pa niya nako. Expected naman nako nga mao nagato ang padulngan pero wa ko magdahom nga niadto gyud dayong adlaw mukuyog nako kang Rodrigo. Wa gyud ako mabantay nga nakaduol na siya namo. Ready na ka, Magda? Pangutana pa ni Rodrigo nako. Si mama ang dali kay nakatubag, Papa Joe. Oh, ready na siya si Rodrigo. Tubag pa sa kong inahan. Duha ra gyud ang akong option niya to, yes or no ra gyud, Papa Joe. Sa akong naununaan, gipinsar na ako kung doon na ako'y choice, pero ang tubag sa akong utok, no. No choice, Papa Joe. Dapat ko nga musabay na lang kung asa ang sug sa tubig sa sapa. Ugmaw na kato ni tabo, nananghid na si mama nga muli na o nabilin ko sa kamot ni Rodrigo. Let's go. Hinay pang sulti ni Rodrigo nako, dungan siya pagunit sa akong usakapad. Ambot kahaog na feel ba niya ang akong papamugnaw sa akong kamot. Diyang naabot nami sa sud sa hotel o sa room sa iyang hotel, nanangit siya nako nga maligo, mag-shower. Ug paggawas niya sa bathroom, naka-bathrobe lang kini, ug iya kong giingnan nga it's my turn to shower. Dugay kay ko nga nisud sa banyo nga murag wa na ko'y planong mugawas pa, ug nadungog na lang nako ang sampit ni Rodrigo nako nga naa sa gawas. Mao nga napugos ko gawas sa banyo suot ang usa ka puting bathrobe. Gipahigda ko niya sa kama, tapad niya Papa Joe, mura kog kahoy nga way lihok-lihok sa kama. Samtang si Rodrigo nagtan-aw nako, dili pagyud ko ready. Di pagyud unta ko ready, Papa Joe. Hinay-hinay niyang gipaduol ang iyang lawas sa kong naong unya. Nihawak siya sa kong ngabil pero nilingyo ko o nilikay ang akong lawas nga nadaitol siyang lawas. Wa ko masayod o giingnan ba siya sa kong mama nga wa pa ko experience sa kama. Wa pa gani ko makasuway o guyab-uyab bisan og kausa. Feeling na ako disappointed si Rodrigo ni balin sa pikas, ngilit sa kama o gion ang TV. Nagpretend ko nga natug, hangtod nga nadayon na nagyugog katug. Buntag na diyang nakamata ko o wala na si Rodrigo sa kong tapad. Nakita ko ang usa ka note nga suwat ni Rodrigo.
I'm sorry nga di pa ka ready. Niuli ko sa mua o akong isulti ni mama ang netapuog nakita ko nga dismayado siya. Magda, pera na, naging bato pa. Matot pa niya nako. Unya iyang naong, gitalikdan nako Papa Joe. Wa na siya makikstorya pa nako sad. Ug pagkaugma, wa na ko tingin ni mama. Pero pagkasunod ugma, doon na siya nadawat nga tawag. Unya pagkahuman ni duol nako. Si Rodrigo, nakachikin siya sa hotel karon. Nangutana kung ready na ba ka? Matot pa ni mama nako. O sa pabay mabuhat na ko Papa Joe nga gusto ko makalikay o gusto na akong malipay si mama. Gusto ko nga mubalik ang iyang pagtagad nako. Gusto na kong tinggan ko niyang og labaw sa tanan. Yes, gusto na kong matagan si kaharuhay nga pagpuyo. Gihatod ko ni mama sa hotel pero niuli rasad na siya dayon. Naginusaran ako nga gipangita ang room number ni Rodrigo o wa man ko naglisod kay gihatod man ko sa bellboy. Hinay na akong gituktok ang pultahan. Kamin, tubag pa sa lalaki sa sud. Abli na ang pultahan og nisud ko. Nakita ko si Rodrigo nga naghigda sa kama. Nananaog TV nga nakamute ang sound. Nismile siya na ako gipalingkod siyang tapad. Nisunod ko sa iyang gisulti o gituman na ako ang gingon ni mama nga magsunod-sunod lang yun sa gusto ni Rodrigo. Gipiyong na ako ang akong mga mata o daga siya gisugdan na o diyang gisugdan niya tangtang ni Rodrigo ang akong mga sapot. Gipiyong na ako ang akong mga mata o dihang nipatong na siya nako nga way sapot. Yes mga barangay, nilampos gyud ang paglapa sa tiguang nga karnero. O pagkahuman isud ko sa CR o nakita ko ang kagalingon sa dakong samin. Unya, sunod-sunod nga niagas ang akong mga luha sa akong mga mata. Pagbalik na ko sa among kama, nakatuog na si Rodrigo. Gikapoy ang tiguang. Nihigda ako sa pikas kilid sa kama samtang padayon gihapon sa pag-agas ang akong mga luha. Nakatuog ko nga basa ang akong naong sa mga luha, Papa Joe. Nakamata ko pagkabuntag nga doon na daghan lami ang pagkaon sa lamesa. Breakfast in bed. Malipayon pa ang timbayan ni Rodrigo Dricanako. Gipugos na kong tuon ang pagkaon bisan og pagkaibaw ko nga puros kato mga lamian nga pagkaon pero that time walay lami ang akong gipangkaon. Kung uso pa ang COVID niadto maaan ako nga gi-COVID kay way lami ang ako ang pagkaon. Human og pamahaw gipailis ko niya o gidala sa usa ka dakong mall. Gishoppingan ko niya o gipamalitan kog daghang kayong mga sinina nga puros mga mahalon. Mga sapatos ug underwears, namalit po siya groceries para kang mama. Kung doon naman kayo gipasalamatan niya itong adlaw, way lain kundi wa nako hilabtig usab ni Rodrigo. Very gentleman kaayo siya nako. Bisan nung nakabalik namin sa hotel room, nagdungan mig paniudtog panihapon sud sa room o pagkagabi iya kong gihatod sa mua. So siya sa kinaan, doon na siya gisulti nako. I really like you, Magda. Kung sugot ka nga, doon ako'y dakong plano nimo ug sa imong mama. Usa ni ana nga mag-live-in. Mag-live-in tanduha. Si mama nimo kuhaan ako condo unit. Ihatag nako tanan nimong gusto. Usa ra gyud ang angay na tulikayan. Mag-amping ta nga di mabulgar ang atong relasyon. Kinahanglan nga di makabawong usawa nga ug akong mga anak nga natay relasyon. Og dito pa ko nakabaw nga minyo di ay ug plano niya nga himuon kong kabit. Hinuon sa pamay akong i-expect nga sa pangidaron ni Rodrigo nga 51, ulitaw pa siya. Pagsuod na ko sa kong balay, gitagbo na ko ni mama. O anak, musta na? Pangutana pa niya nako. Wa ko nitubag kay nito na sabang akong mga luha. Gigakos ko ni mama o gipuhuap ang akong likod. O sige na anak, ayo naghilak. Ni-text na si Rodrigo nako. Ganahan kay siya nimo. Mag-ready na kuno ta para makabalin sa kondo. Ako mismo aningon ka Rodrigo nga di ko musugot nga magbuwag mi ni mama. Gusto na ko nga sa usa ka kondo lang mi, mupuyo. Ug natuman man sab ang akong gusto. Gibalhin mi ni Rodrigo sa usa ka duha ka bedroom nga condo unit. Kang mama ang usa ka kwarto ug amo ni Rodrigo ang usa ka kwarto. Fully furnished ang kondo. Kumpleto tanang gamit ug hasta kusina. Naghuot pa ang sud sa ref, Papa Joe. Mao na kini ang akong damgo ang makita si mama nga mag-apaw-apaw sa kalipay. Wa pa ko kita ni mama nga sama niya to ka-alive. Malipayon kayo siya. Ug mao na lang kadto nga akong puhunan.
Tunlon nako tanan hasta garbo, malipay lang ang akong inahan. Sa sunod nga mga adlaw nakita nako nga buutan na kaayo si Rodrigo. Doon na siya respeto nako ug makamao maminaw sa akong side. Kada weekends, whole day siya sa kondo ug doon mga weekdays nga mukalit na siya buto sa kondo kung gabi na. Sa paglabay sa mga adlaw, padayon nga mao kadto ang among setup ni Rodrigo. Naanad nako nga nadugay o nadawat na sab nako nga kabit nako siya. Gibuhat gyud ni Rodrigo ang tanan nga makalipay nako o pasikreto mi nga mag-travel sa mga lain lugar nga kamirang duha sa laing nasud sama sa Hong Kong, Japan, Thailand ug uban pa nga mga Asian countries. Kipaskuila ko niya driving para magamit na kuno nako ang akong ang ipalit niya nga brand new car para nako, Papa Joe. Pila na ba katuig ang among relasyon? Dugay-dugay na sab. So far, wag yung ko tagay og problema ni Rodrigo. Doon nalay usa ka butang nga akong ikabalak-an. Kana mao ang hinay-hinay nga nahug ang akong pagbati ngadto niya. Which is dili gyud ta pwede. Kay kaybaw ko nga minyo siya. Nasayod ko nga kung magkinaunsa manggani mas pilion gyud niya ang iyang asawa. At tugod siya pauli siyang asawa. Ug mabiyaan ko nga luhaan, Papa Joe. Ang akong gibuhat na lang mao nga gisulit na ko tanang time nga magkauban mi. Gipa-feel na ko niya ang akong tanang love and care. Dili tungod kay mao'y dapat ang buhaton sa usa ka kabit, kundi mahal na nako si Rodrigo. Og nabalaka ko every time siya muli sa ilaha nga basin og di na ko niya balikon. Usa ka adlaw niya na dunay nabantayan si mama sa akong mga lihok. Nakabantay ko nga wala mo ari si Rodrigo ro si Manaha ay. Okay ra mo? Pangutana pa niya. Siyempre, doon na biya siya asawa. Kung di siya kaipsot o di siya kaari, tubag pa nako niya. Oy. Doon ako nabantayan ni mo. Selos ba nang ako nakita sa imong naong? Ay kung ingna, Magda nga na-develop kang Rodrigo. Na, huna-huna aha, utok ang sunda, ayaw ang kasing-kasing. Okay ng sitwasyon ninyo ni Rodrigo karon, ayaw na pangitaglay problema. Matod pa ni Mama, Papa Joe. Abot lang sa akong inahan nga pagkamanhid na malang gyud niya. Siya nagtukmod nako kang Rodrigo para mahimon niyang kabit. Unya, karon nga nakatunanan nako siya paghigugma, di po siya gusto nga mahigugma ko. Unsa na lang gyud kay sakto para niya. Naglagot na hinuong ko ni Rodrigo o pagsunod bisita niya nako, ako siyang giaway. Nakaibaw na siguro ka nga mahal ti ka no, nakatun ako gigugma nimo no. Unya ikaw, di ba ingon ka love ko nimo? So nganon di man nimo biyaan imong asawa og magtipon ta. Matod ko pa ni Rodrigo nga murag na shock sa nadungog nako. Oh, mahal ti ka pero mahal pud nako kong asawa. Di na pwedeng mausam. Og di sab nako pwedeng nga biyaan ang akong asawa tungod kay kanang akong mga negosyo karon. Iyaham na. Sa iyam lang ginikanan. Usa may ako isuporta nimo sa imong mama kung biyaan ako ang asawa. Tubag pa niya. Natukan ko sa iyang tubag, Papa Joe. Nirehistro dayon sa kong utok ang realidad. Ang kamatuoran nga di yung ko mahimong legal o di ko pwede nga higugmaon niya nga ako ra ang usa. Na-realize na ako kamatuoran nga kutob ra gyud ko didto ang pagkakabit. Anhaon lang niya o kinahanglan. Muana lang siya nako kung ikapoy sa trabaho, sa negosyo o niya kinahanglan nga mo relax. Tungahon lang ko niya para mawa ang stress. Stress reliever agad ko niya, Papa Joe. Nang luod ko kang Rodrigo, wala ko mutubag sa iya mga tawag ug bahalag buwagan ko niya ug mobalik mi sa squatters area. Di na ako isagpayan. Anad na ko kalisod. Pwede ko nga manrabaho para mabuhi. Pero lahi ang ako na feel o feelings niya to. Dili na about money, kundi about na sa gugma. Gipulaan na siguro og tawag sa Rodrigo kay pila ka adlaw nga nihunong nagring ang cellphone. Pag-abot sa adlaw nga Sabado, wa na sab siya motunga sa condo unit. Dito na ko nagsugod og kakuluba og gikuyawan nga wala na. Di na siya mobalik. Gimingaw na ko niya. Pagkaugma niya na, mao na lang ang kalipay din nakadawat kog text gikan ni Rodrigo. Naka-check-in ko no siya sa ka hotel og iya kong gipaadto. Tulin pa sa alas 4 ko nga nakailis o giadto ang hotel o nga giingon ni Rodrigo. Abli ang pultahan mo ni diretso kong sud og nakita na ko siya nga nagsandig sa headboard sa kama samtang nagtanaw og TV nga nakamute ang sounds. Nidagan ko paingon niya og nigakus og hugot kayo. I miss you so much, Magda. Abi na di ka mo ri.
Matod pa niya nako. Dili, nasayod biya ka nga nahigugman ako nimo. Sukad karon din ako ganahan nga mag-away ta ha. Nadawat na nako Rodrigo ang tanan, nakibaw ko asa ra ko kutob ug asa ko mo lugar. Tubag ko pa niya. Nag-abot dayon ng among ngabil o nagtagbo ang mga gutom nga leon o karnero. Human niya to maski padakan pa ni Rodrigo ang akong allowance. Ug kang mama, gibawi niya sa mga regalo, mga alahas ug uban pa nga mga material nga mga butang. Ang iyang apan kay gidungagan sab niya ang adlaw nga mag-station nako. Imbes Saturday ug Sunday, gihimo lang niyang Friday, Saturday ug Sunday. Ingon niya ito among sitwasyon. Malinawon kami nga nagpuyo ug nagkasinabot nga maglikay sa gubot. Pareho ming happy duha ni Rodrigo. Makaingon ko nga kontento na mi sa among relasyon. Pero tungod lagi kay dili legal ang among sitwasyon ug bisag kung saon pa dakong sala ang among gibuhat, di mutugot ang kakayunan nga magpadayon mig puyo sa kalinaw. Usa ka adlaw na dunay niabot nga babae sa akong condo unit ug naatol pagyod nga naginusara lang ko niadto. Ikaw si Magda? Pangutana pa sa edaran nga sopistikadang babae. Oo, ako. Unsa ti ato? Pangutana pa niya nako. Wa pa gani ko kapadayon sa babae ni diretso na kingsud ug naglingi-lingi sa palibot. Wow, kanindot sa imong unit, kompleto sa gamit. Puros pa gyud mga mahalon. Uy, sosyal. Very sosyal. Ang nagpuyo lang din ni kay Chip. Matod pa sa babae din ako. Naalarma dayon ko, nahadlo ko kung kisa katong babae. Palihog lang gawas na, kung di ka mo gawas, mutawag ko guard, mutawag ko pulis, matod ko pa niya. O sige, tawaga, ang gusto naman tawagon, di ko mahadlok. Kaya ako ang legal o ikaw ang kabit. Ikaw ang akong unang ipapriso, tubag pa niya nako. Nilingkod ang asawa ni Rodrigo sa sopa o naghinambid o matod pa niya nga, dugay na niyang nahibawan ang amuang relasyon o ipasagdan lang kuno niya si Rodrigo. Para dunay laing kalingawan. Nakibaw ka ba og nganong kalit ko nga nisuong ni mo diri? Tungod kay nanginubra na mo, nigara na mong duha. Kuwang na lang nga di na siya muli sa mua. Napasagdan na niya among negosyo. Ang negosyo nga mo'y nagsupply sa iyang kalchipipay nga kabit. Dagan pa kayo siya sakit nga istorya sa mga panlait o panginsulto o gipamukha gyud niya nako nga nisugot lang siya nga parausan lang ko ni Rodrigo. Tungod kay di man sab siya makalipay siyang banana. Pero di lang kuno ko magkampante. Ako ang nagkupot karon sa imuhang mga kamot. In just one snap of my finger sa bilangguan ang imong padulngan. Matod pa siyang asawa Papa Joe. Nagkurug-kurug ko sa kahadlok diyang nakabaw o nakalakaw na ang asawa ni Rodrigo. Ako di siyang gitawagan. Unsa? Ayaw yung pag-angkon ha. Bisag ko sa may tabo, pamakak yun diha. Tubag pa ni Rodrigo nga klaro kayo nga naratol sam. Dili mao kadto ang gusto niyang reaksyon. Dapat isip lalaki at ubangon niya ang problema. Dili kay bisag nasakpan na mamakak lang gyapon. Rodrigo, siguro mao na niyang higayon nga para natunduhan nga mo palayo na ta. Sa layong lugar ka nang di ta maamtan sa imong asawa, mag-start ang bagong kinabuhi. Palag simple lang pero kauban tan duha. Matod pa nako niya. Klaro kayo nga nanghupaw sa Rodrigo sa pikas linya sa telepono. Magda, nasayod baya ka. Nga di ka na mabuhat na ako. Di na ko pwedeng biyaan akong pamilya. Kunaw na nga doon na sa ko'y mga anak. Doon na may anak na ako'y mga anak o na ako'y asawa. Tubag pa niya. Blanco nga akong utok, human mi nagkaistorya ni Rodrigo. Kung sa makahay, sunod nga may tabo. Matuman ka ha ni Rodrigo ang iyang promise nga padayon gihapon mi, human niya ma-fix ang problem siyang asawa. Pila ka adlaw ang labay pero wakoy balita kang Rodrigo. Akong gitawagan ang iyang cellphone pero di na mo ring. Nahitabog yun ang iyang giingon nako nga magpabugnaw sa mi. Mubalik ko no siya na ako og okay na ang tanan. Pero kanus apaman. Wa man inumin niya pasagdi magpadamag yapon siya kwarta o i-deposit lang niya diretso sa akong account. Tibok adlaw nagpriso ko sa kondo, kauntog lang akong trabaho, usahay di ko mukaon kay wakoy gana mukaon. Nagsige lang og lantaw sa cellphone, nagpaabot nga mo bagting o nagpaabot nga mo kontak si Rodrigo nako. Hangtod kanus akaha ko nga maingon ani, hangtod kanus anak ko prisuhon ang akong kaugalingon.
hangtod kanus ako magpaabot sa pagbalik ni Rodrigo. Dili na nako maihap ko pila ka adlaw nako nga nag-ingon niya to. Siguro mga buwan o sobra sa buwan pa gani. Si mama puwerteng o si mama mo'y perming wa sa mua kay doon na siya nakitaan nga bagong boyfriend. Ako na lang ang nangyusara sa mua permi. Dili mahimo nga ingon niya to na lang permi. Kinanglan nga doon ako'y buhaton. Nisud ko sa banyo og natubang sa samin og halos di na ako makaila sa akong tsura. Nangalkag ang buhok, piyahok ug hubag ang mga mata sa pagsigi og hilak. Luya ang lihok, luspad ug way kabuhay-buhay. Naligo ko og pila ka minuto sa shower human ako kaligo, nag-ilis ko sa akong pinaka-sexy ug pinaka-elegante na akong bestida nga color bright red. Nang lipstick ko og terno sa akong dress nga super bright red sab. Dayon giparisan nako og black high heels. Nag-powder lang ko sa akong naong. As usual, dili bagay na ako ang heavy makeup. Pang last, mao ang akong pagwisik-wisik ug mahalon nga perfume nga regalo pa ni Rodrigo sa akong birthday. Gi-check na ko gitsura ug yes, guwapa lang gihapon ko. Bisan pa og problemado ug wildlife, guwapa lang gihapon ko. In a vulnerable way. Diyang kontento na ko sa akong looks, gikuha na ko ang yawi sa akong sakyanan ug nag-drive ko paingon sa kalugar. Ang lugar kung din una na ko nakita si Rodrigo sa usa ka sikat nga hotel. Nisud ko silang bar og nilingkod sa bakanteng lingkuranan unya ni order og ladies drink pero dili na ko imnon. Hinaot pa nga di ko nyo i-judge Papa Joe labi na sa mga tigpaminawan nimo sa Barangay Love Stories. 18 years ko diyan nakailan ako si Rodrigo ug wa ko'y nahuman. Wa ko'y nahibaw-an nga trabaho. Wa ko'y kabangkaagan ug gawas na ning akong gibuhat karon. Sorry ninyo pero kinina ang akong nahibaw-an nga pamaagi para maka-move on. Don't worry, this time siguraduon ako nga single ang ako makit-an tungod kay di na ako mopatol og minyo. Gipulaan ako sa tao nga tawagon lang ko og kabit. Unang adlaw pala nako giduol nako usa ka tiguang nga businessman ug pagkasunod ugma usa ka abogado, dunay doktor ug ubang klase-klase nga lalaki. Pero sila tanan akong gi-decline silang mga offers. I don't know. Siguro wa na ko makita sa lalaki nga akong gipangita or maybe wa pa ko maka-move on sa munduhan ni Rodrigo. Hangtod karon, wa lang gyapon magpatimaw. Mga kabarangay, gusto ko nga mutuo sa giingon nga ni mama nga fake news sa kuno ang love. I'm not sure pero one thing nga nakasigurado nako nga ang istorya dili tanan happy endings. Tao lang ko nga makasala o dili perpekto. O ginaot pa nga makasabot mo nako. Nga tanan na kong gibuhat dunay rason. Unsa may akong mabuhat, wa ko gipakatawo nga swerte ning kalibutan na. Sa edad na ko nga 26, who knows, mabali pa diay ang panahon. Basin doon na pa'y swerte nga nagpaabot na ako. Remember the sayings nga there's a light at the end of the tunnel. Ug mao ka na ang ako ang paabuton. Daghang salamat sa pagbasa nimo sa kong suwat tampo Papa Joe ug pasayloa nga madismaya ang mga listeners kay hanging og dili happy ending ang akong istorya. Ako lang i-remind nila nga samtang buhi pa ang tao, di pa nimo matawag og happy ending. Kung maka-experience ka kalipay daghan pang mga pwedeng mahitabo. Who knows, doon na pa'y part 2 ang akong istorya. Dini na lang kutob and more power sa Barangay Love Stories. Imong magtatampo, Magda.